For today's video guys, pag-uusapan natin kung ano bang klaseng board ang maganda para sa inyong mga modular cabinet. So let's go! Meron tayong marine. Ito guys, pinagtabasan ko lang to eh. China made yan. Itong flyboard, pangalawa. At itong melamine board. Yan, marine din yan. Meron pang isa, yung pang-apat, yung ordinary ply. Parang ganito lang din siya. Pero mas mura. Meron akong ginawang cabinet, 32 by 6 feet. So, plyboard ang ginamit ko doon. Tatlong plyboard, isang 1/4. So, wala siyang barnes, guys. Kukwenta natin kung magkano nagastos ko doon. So, yan yung ginawa kong cabinet. 32 inch ang wide, 6 feet ang height. Way back 2022. No? Plyboard ang ginamit ko dyan. Then, ordinary lang yung 1/4 na ginamit ko din. Kasi nga, budget meal lang siya. So, kukwentahin natin kung magkano nga ba yung total cost niyan, materials, labor. At tingnan natin kung pagkakaiba dun sa ano, ko-compare natin dun sa melamine board. So, let's go! Ito nga pala guys, yung bill of materials ng ginawa kong cabinet. Tatlong plyboard is 3,000. Way back 2022. Ngayon, tumaas na eh. So, ito 1/4, 500. Labor ng carpentry is 3,000. Approximately 3,000 yan. So, liha barnes is 3,000. Labor yon. Then, yung materials ng barnes is 2,000. Then, accessory, yung mga handle, yung mga guide is 700. Pati yung concealed. Siyempre yung kita, yung kikitain ng shop, hindi pwedeng mawala yon. Alangan naman ng kumontrata ka tapos hindi ka kikita, di ba? Alangan yung labor mo lang. Di sana nag-arawan ka na lang, di ba? So 2,000 yan, guys. Mas malaki yung labor ng carpentry kaysa doon sa kikitain ng shop. Ganun po talaga. So a total of 14,200. So kita nyo, guys, ganun lang kaliit pero mahal. Actually, hindi naman siya mahal. Mura pa rin siya. Compared natin dun sa mga ibang kontraktor na malakas talaga maningil. So, ngayon, paano kung melamine board ang gagamitin natin? Na, sige, itry natin compute. Ito na yung computation guys nung melamine board. Ito. Yung ganitong klaseng melamine board. Shoutout nga pala sa KE Design Works Construction Supply. Sila nagbigay sa akin ng aking mga sample swatches. Kay Mr. Ronnie Maikong. So, magkano nga ba yung magagastos? So, ito. 4 na melamine board. Kaya 4 yung ginawa ko dyan. Kasi hindi ko pa na alam kung meron silang 1/4 eh. So, 3/6 ang isa niyan. Depende sa klase kung ano. So, lumabas siya ng 14,400. Labor ng carpentry is 3,500. Ba't ganun, no? Tumaas ng 500 kasi hindi ho basta-basta ginagawa yan. So, yung accessory naman niya, accessories is yung pa rin, 700. And then, yung kita ng shop, hindi mawawala yan, 2K. So, a total of 20,600. Nakita niyo yung diferensya? Almost 6,000 lang. Sabi natin 7,000 ang diferensya. Mas maganda yung melamine board. Konti lang yung diferensya niya kasi marine siya. Kung napapansin niyo guys, wala na siya ditong labor ng carpet, ng barnisador, pati yung materials niya. Kasi nga, meron na siya sariling yan, di ba? O, di mas maganda dito ka na lang kaysa magpagawa ka ng marine o kaya magpapagawa ka ng marine. Gusto nyo materials na marine. Eh, hindi naman kayo sigurado kung marine talaga yung ilalagay ng contractor nyo. Kasi nga meron tayong, aminin man natin sa hindi, meron talagang contractor na balasubas guys.
order mo marin pero ang ilalagay lang nila ordinary plywood. So dito na lang kayo guys. The best. Konti lang diferensya. Mas quality pa. Tingnan nyo naman. Diba? So okay. Sana naliwanagan kayo sa magulo kong paliwanag. So kung nagustuhan nyo yung aking video, please follow my Facebook page. Don't forget to like and share guys. Okay. So yun lang. Salamat.